Philip Maronilla, Assistant Commissioner ng Bureau of Customs, ating kausapin, partner. Magandang hapon. Attorney Maronilla, welcome po. Double Wang sa Double B. Magandang hapon po. Sir Weng, Ma'am Weng, good afternoon po. Good afternoon po sa lahat ng nanonood at nakikinig sa program niyo. Nagkaroon ng salamat ng panibagong auction ba, Attorney Maronilla? At ano yung mga sasakyan na i-auction natin na panibago? Opo, no? So, nirebid po ulit namin yung dalawang Bugatti po na Bugatti. na-seize namin noong 2023, no? Mm-mm. So, dalawang Bugatti Chiron po to. Bale, na benta po siya. Sa total na halaga po, no, na 205 million yung dalawa po, no? Mm-mm. Bale, isa pong 103, isang 102 million. Mga ganun po yung ranges ng kanilang pagkakabili. So, dalawa po siya. Ang total po is 205 million po yung pagkakabenta. Pwede pong malaman sino nakabili? Opo, ang nakabili po, Elite Garage Incorporated po. Mhm. Anong klaseng yan? kumpanya yan, Attorney? Buy and sell ba yan sila? Ano? Sa pagkikipag-usap po namin sila, no, sila po ay maintenance service providers ng mga high-end cars. Pero mukha pong meron silang dito sa pagnenegosyo pong to, may partner po yata sila mga taga Dubai. At ang intention po is to be able to fix itong mga Bugatting binili sa amin at ibalik po sa Dubai. Dalhin po sa Dubai para doon po ibenta. Ano yun? Okay. Working pa ba? In working condition kasi baka pa yung dalawang Bugatti na ito? 2023 pa eh. Working condition pa naman, ma'am, no? Pero marami po talagang kailangan ayusin. Ito po kasing mga gantong luxury vehicles, kakaiba rin po kasing maintenance requirements niya, no? Totoo. In fact, kanina, no, nagkukwentuhan nga po kami kasama ang aming secretary sa Department of Finance on yung mga nagdaang mga pinagdaanan namin dito sa dalawang sasakyan na to. Even the maintenance cost to nito kasi wala siyang kasa dito, no? Wala siyang accredited na maintenance service provider dito. You'll have to bring in yung mga mekaniko niya galing Italy pa po, no? So sa pag-maintain lang ho, parang it will cost you about 5 million or more just to maintain these cars. So kaya ho, nung habang nasa amin, no, we tried our best to just have it in running condition. Pero syempre po, no, sa pagsisiyasat naman nung mga bibili, and pinatingnan din ho namin ito bago namin in-auction. Talagang marami na rin pong kailangan ayusin. Kanino nakuha? Ay, sorry ba yan? Kanino po nakuha yan dalawang Bugatti na yan? Ma'am, isa pong Chinese national yung may-ari nung isa. Yung isa naman po Vietnamese national, no. Both yung po yan, recovered po yan sa may south area natin, sa may Alabang area po. Yan po yung ang nakapansin ho niyan na ibigay po sa amin yung informasyon ni Senator Raffy Tulfo, no. In fact, I think part of his one of his interviews or privileged speeches na may kumakalat na gantong mga klaseng luxury vehicles dito sa ating bansa. And he wanted to make sure that the taxes were paid kasi napakamahal ho, no, ng mga units na to, no? So nung nag-verify po kami, nalaman ho namin na wala sa record namin na pumasok na any Bugatti Chiron dito sa ating Pogo ba yan? Mga bansa. Pogo? So doon po nagsimula yung paghahanap namin ito hanggat na tuntun ho namin at na-confiscate po namin. Mga Pogo ba yan, Attorney? Itong dalawa na to? 2023 po siya. Yung dalawang na-seize ng Bureau of Customs. yung dalawang personality kung kanino nakumpiska yan, mga Pogo individuals ba sila? May intel report po, ma'am, that they're involved in that kind of operation. Asan na yung dalawa na yan ngayon? Sila ho ba'y na-apprehend ba? Dahil sa pagkakaroon na ito na illegal? May mga cases po na kami na pinailaban sa kanila, sir, no. I'm not sure if I'm sure yung dalawa po lamang nasa bansa pa naman. But may mga kaso pong kinakaharap yan. May mga large-scale smuggling po na kinakaharap yan sa amin. May warrant na ba sila o wala pa? Excuse me, ma'am, ano po? May warrant na sila para doon sa kasong naihain ninyo? Wala pa po, ma'am. Wala pa po. Ba't ang tagal? 2023 pa to. Wala pa po. At large pa rin po yata itong dalawa. At large. Ay, naku, nakatakas na yan, Attorney. Baka nun. Bakit ang tagal ng process ng kaso? Ma'am, final naman ho namin sa DOJ. Na-file naman ho yata siya. At may corresponding request din naman ho yata for whole departure order. Kung meron man pong kasong na-file naman, malamang nakapag-bailable naman po kasi yung kanilang yung kanilang
case, no, under sa ilalim ng batas natin. But I'll have to check, ma'am, if they're still undergoing hearings, pero wala naman po kaming information that Wala they've na. defaulted in their okay. in their cases that we filed against them. Pero ito ba, anong kaso nila? Ano po, illegal importation po. No? Illegal importation. Ng ano po 'yan? Technical illegal importation po, outright smuggling, no. Oo. Kasi wala pong record na pumasok dito. Ibig sabihin kasi ho yan, pinasok po yan Pero nang hindi dinideklara. oo. Pero may grupo yan behind it kung sino man ho nag-import malaki yan. tong Kasi baka ito importation mga na to to buyer. Correct. Actually, meron ho kaming investigations, no, that we conducted, and some of our personnel are also facing administrative charges. That Dahil we feel dito. baka may konting involvement dito. Kasabot sa pag-smuggle. Meron ho kasing of course, ma'am, kasi ang hirap patunayan kasi wala ngang record, no. Pero may mga lead ho kasi kaming tiningnan, and may mga pinagpapaliwanag po kaming mga personnel din tungkol dito. Saan daw ho ito naipasok kung naalala nyo pa kung meron yung info? Saan yan? Diyan ba, dumadaan yan syempre sa pier? Anong pier? Saan ho po ito naipasok raw? Yun ang problema, sir, no. Wala po kaming matunton na pinagpasukan kasi wala nga pong record. Ang pinagbabasihan ho namin ngayon is again, ito medyo mahirap po na kaso kasi ang backtracking ho namin magsisimula syempre sa LTO, no. Kasi bago po yan ma-rehistro, kinakailangan meron yung certificate of payment galing po sa amin. And apparently there's a certificate of payment doon. Pero which was transmitted by the Bureau of Customs, pero peke. Yung kumbaga parang hindi ho wala akong corresponding import entry that corresponds to that particular document, no. So tracing back, tinitingnan ho namin kung sino yung mga pwedeng responsable na maaaring custodians nitong mga CPs na to, if there are any, no. Kasi kino-contest pa naman po, no. But it seems that the LTO is saying na legitimately transmitted sa amin to, and we're looking into the personalities that they're pointing to. Ano pong presyo ng Bugatti na yan dalawang yan, original price sa market? Bibili kami ni Weng. Brand new po. Litrato Ang pwede. estimate po namin mga 300 million po kada isa. 300 million isa. 300 million, yes, sir. 300 So, million. ngayon, naibenta yan na 103 million at saka 102 yung isa. Oo, kasi depreciated na rin, sir, no? Oo naman. Actually, nakailan ho kaming auction yan. We wanted to maintain sana yung presyo na dapat para sa kanya. Pero several times ho, wala ho talagang makapag-bid, no? Every time ho, yung bid price would be below the suggested market price that we wanted also, no, as a view to protect the interest of the government. So sana namin ng mga unang bidding, may pinepeg ho kami sanang amount na dapat yan ang floor price. Wala hong lagi ho nag-failed bidding, ma'am, tapos pumasok kami sa negotiated sale, wala pa rin pong nagbibigay ng acceptable na bid. Na bid. Amount. Offer, no? Agad pong niribid ulit to, no? So ang naging instruction na lang po ni Commissioner Ariel at ni Secretary Go that kahabang ganun po, no, na nagkakaroon tayo ng floor price na that seems to be impossible to reach, nagdi-depreciate ho itong coaching to kasi ang bilis din ho niya mag-depreciate, no? Kaya po umabot na lang doon sa presyong yun, no? When we had that, kumuha ho kami ng mga nag-evaluate ng kotse. Sinabi ito na lang ang value niyan kasi ito na yung mga kailangan gawin, no? Marami na mga kailangan ayusin din. So imbes na pilitin pa rin namin yung presyo talagang dati na hindi talaga maabot, we wanted to be more realistic about the price. At yun naman po, ang kinakailangan lang po talaga para ho walang pagdududa, we conducted a very open, transparent bidding process. In fact, yan, no, naka-live po yan sa Facebook nung binid out ho namin yan. At even the consign, yung nakapanalo po, no, nakiusap kami sa kanila that if they're open for in explaining kung ano yung kumpanya nila, saan. So
ano naman ho yan, napaka-transparent po ng process na ginawa namin. Kasi nga po, we wanted also to dispose of it na kasi kung patatagalin pa ho natin, lalo lang po tayo nalulugi. Makakalawangin na yan. Oo, ito yung sabi dito, ito yung lumabas sa video pala ni Senator Raffy Tulfo. Kulay, anong kulay? Yung may kulay blue ba yan? Blue and red ba yan? Yung ba yun? Opo, yan po yung kulay blue and red. Blue and red. Ikot-ikot sa may exclusive subdivision, Diba? partner. Oo. So ngayon, yung Ganda-ganda ng kotse na yan. diba? Yung Yan pala. yung isang tapak mo sa gasolinador. Sobrang laki na ng nilalaklak na gasolina. Oo. Hindi ba? Oo. Oo, grabe ang yung ang bilis ng RPM niyan. Pero yung Tsaka mababa yan, di ba? Mababa ang sakay mo. oo, Hirap mababa sumakay yan. siguro niyan. Mababa. Hindi pwedeng malaki tiyan mo dyan. Oo. Mahirapan ka magmaneho. Attorney, mayroon pa bang iba na mga luxury vehicles na for auction ang BOC? Opo, meron pa po kami, kung luxury vehicles, meron pa po kaming 20, no? 20. Na i-auction, no? Oo. There are 20 po sa list namin na up for auction na rin po. Pero kung isasama po namin pati yung mga hindi luxury, no? Ibig sabihin, yung mga Cs din pero hindi ganun ka-high-end na mga sasakyan, total po natin mga nasa 200 vehicles pa po. 200 vehicles. Yung Doon mga sa 20 na yun, yung sa Diskaya, yung mga Diskaya, naubos na ba? Na-auction na lahat? meron pa ba? Opo, naubos na ho namin, no? Tapos Uy. yung iba naman pong mga sasakyan na wala kami nakitang diferensya kasi binili naman sila through our local dealers. Tinurn over na po namin sa kanila, kaya lang nung tinurn over namin sa kanila, sinubject naman po ng Bureau of Internal Revenue to a levy and restraint. So, ngayon po, nasa possession na siya ng Bureau of Internal Revenue para po to answer naman for the tax deficiencies na assets nila laban sa mga Teka, yung dalawa na yan, yung Pogo yan, yung dalawa, yung nauna. Ngayon, yung sa mga Diskaya, sa mga kontraktor, wala na ho, lahat na nabenta na. Oo, no. Halos lahat po nabenta na, no. Oo, magkano ho nakuha na ng quad doon, nakita? Sa Diskaya po, kulang-kulang 300 million din po ang 300 aming million. alam ko na i-bid out. Mga 200 million plus po. Mga Dun 14 sa units ba total yun? ng mga kotse 14 na ba yun? naibenta namin para sa mga Diskayas. 14 ba yung bilang no, ng mga sasakyan? 14 ba yun? Opo, kung di ako nagkakamali, between 13 to 16 cars po yan. Oh, okay, so wala Pero- na yung flood control dyan, ha? Doon sa 20 na luxury vehicles na up for auction, magkano ang kikitain doon ng gobyerno? Ang peg po ninyo? Ma'am, siguro po isama namin yung maliliit, no? Pero Sige, yung yung sa total. 20 po siguro, safe to say, bulk na tong figure na to will come from them. So Oo. pag yun po sa 200, ang estimated po nasa mga 500 million po. Kalahating 500 bilyong billion. piso ang Mhm. kaya pang i-generate. It's safe to say more than half of that amount i-generate lang ng luxury vehicles. Kasi meron pa ho kaming isa dito na yung LaFerrari po, no? Wow. It's a limited edition na Ferrari. Uy. Ang market price ho nun is about 200 million pesos. Although may sa examinations may mga issues, we don't think, hindi naman ho namin inaasahang masyadong bababa yung valuation namin sa kanya. At dahil po yan ay na-seize lang naman nung nakaraang taon ko yata, no? Minamadali na rin ho namin yung proseso ng pagbibid dyan para hindi po lalong mag-depreciate yung value at mag-dispose ho natin ng Yung mga ganyan, maayos-ayos pa yung pagkakabilhan. yung mga ganyan, paano na-report ho yung mga yan, yung LaFerrari, paano na-report ho yan sa inyo? Nakita ba sa daan ba? Ano ba to? Or talagang Ito po, dyan pa lamang? yes sir, intelligence report po to na 3 location ho to, no, na ni-raid namin na mga mga pagawaan at pa-displayan ng mga kotse, no. 3 bodega ho yan na kaming inoperate sa Makati and Parañaque areas at doon ho namin na-recover yung mga yan. And upon verification, karamihan ho walang proper documentation coming from the Bureau of Sino Customs. may-ari ng LaFerrari? Kanino yun? Ma'am, kasi, again, no, intelligence report din lang ho namin, no. Oo. Based dun sa talyer kung saan siya, iniwan daw ho ng isang Chinese national Chinese. doon para ipa-repair, tapos hindi na, nung nahuli, hindi na rin nagpakita, no. Mm. So, again, ang representation po is coming from Pogo again. But again, ho yun, intelligence report po yun. Hindi pa naman po namin na-verify. Pero lahat ng mga yan, bago pumasok ng Pilipinas, nakasakayan sa mga container van, no? Yes. Diba? Yun ang... Dapat ho, no? Oo.
dapat to nakasakayan sa mga container vans. No? Oo. Yung iba po kasi sir, pwedeng meron silang kabayaran ng, kumbaga parang meron kabayaran ng buwis, Mm-mm. pero meron question dun sa excise taxes nila. Mm-mm. So hindi po na-issue ng certificate of payment, and yet they were able to Pwede to ilabas na have ilabas. these shipments released Mm. and have them registered sa LTO. So sa joint investigation po ng BOC tsaka ng LTO, lumabas po yung mga irregularities na to. So that's why there's also an ongoing cases filed administrative, and some meron pong graft cases that were filed against some personnel, Okay. even of the So, Bureau of Customs. Puro mga kwan, no? Walang politiko, no? Puro mga foreigner, Chinese, Oo, Vietnamese, diba? oo. Diba? Diba? Pero yung mga politiko, may Oo. mga kanyan. Hindi special. namin kayang mag-bid. Hindi kaya. Oo, Hindi kaya. attorney. Magkano yan? So, balita-balita na lang tayo, kwentuhan na lang tayo. Oo, good. Oo. Good. At meron ho kayong at least may mga andyan pat na huli at sana ho'y mabenta ho yan Oo. agad-agad. Actually, Oo. Bugatti, 300 million isa, no? Grabe no, hanggang bigkas lang ho kami ng Budget presyo. na ng isang maliit na tanggapan ng gobyerno yon, Attorney Maronilla. Sir, thank you. Thank you, attorney, sa Magandang update. hapon. Salamat. Salamat din po. Good afternoon po. Magandang Good afternoon. hapon, sir. Assistant Commissioner, Bureau of Customs, si Attorney Vincent Philip Maronilla. Yung ba dalawa yun? pala yan, galing pang Pogo pa yan. Ito yung Oo. mga umikot-ikot na Pati kuha na yung ng La video. Ferrari. Oo, yung Oo. La Ferrari.